Ako po si Lara, 32 years old. Isa din ako sa mga taong nagkamali at patuloy na pinipilit na kalimutan ang mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Miss Lady L. Balikan po natin nung ako'y 26 years old lang. Nung time na yan, naisipan kong mang-ibang bansa. Dahil ako lang ang tanging inaasahan ng mga magulang ko. Palibhasa kasi, ako yung bunso sa aming magkakapatid. Kaya, sa akin na ibinigay ang mga responsibilidad sa aming ama at ina. Ang lagi nilang sinasabi nun, buti daw sa akin, wala pa akong pamilya. Samantalang sila daw, kailangan na nilang paglaanan ng pera ang mga anak at asawa nila. May 3 akong kuya at lahat sila may mga pamilya na. At sa kasamaang palad, hindi maayos ang mga trabaho nila. Pa-extra-extra lang kasi sila. Minsan, kargador. Minsan naman, construction. At minsan, sa bukid din sila pumupunta. Nakikiani sila ng mga pananim para lang makaraos sila sa araw-araw. Kaya, heto, Miss Lady L, sinolo ko ang mga gastusin para sa aming mga magulang. At dahil maliit lang ang sahod ko noon, bilang isang sales lady sa isang mall, dito ko na naisipang sumubok na makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagkataon naman nun na may nakilala akong isang recruiter at sa bansang Taiwan ang unang pinasok ko. Miss Lady L, naengganyo ako sa sinabi ng recruiter nun. Dahil ang sabi niya sa akin, malaki daw ang sahod ng isang factory worker doon sa bansang Taiwan. Kaya naman, nagpasya na akong subukan ang magtrabaho sa ibang bansa. Masaya ang mga magulang at kapatid ko noon dahil makakapunta na ako sa ibang bansa. Alam ko na ang mga iniisip nila. Doon kasi sa aming lugar, pag alam nilang isa kang abroad, ang tingin na ng mga tao sa iyo. At ang pagkakaalam nila, marami ka ng pera. Sa katunayan, ganyan din ang iniisip ko noon. Pero, nung nandito na ako sa ibang bansa, hindi pala madali ang buhay dito. Lalo na at mag-isa lang ako. Dahil nasa malayo ang mga mahal ko sa buhay. Kaya naman, dito na ako natutong makisama sa mga kasamahan ko sa trabaho. At ganun na din yung mga ka-boardmate ko. Kailangan ng mahabang pasensya, Miss Lady L. Lalo na at baguhan pa lang ako nun. At sa paglipas ng mga araw at buwan, marami din akong naging kaibigan nun. At marami din yung mga taong iniwasan ko. Dahil iba ang gusto nila. Pag day off kasi, may mga nagiinuman. Meron din yung mga babaeng ginagamit nila ang kanilang mga katawan para magkaroon sila ng extra money. Ayon sa aking pagmamasid-masid, Miss Lady L, karamihan sa mga single mom ang gumagawa ng ganyan. Lalo na kung maraming mga bata ang umaasa sa kanila. Pero, meron din naman yung mga mababait. Hindi naman lahat ng nasa Taiwan ganyan ang mga ginagawa nila. Pag day off ko kasi noon, dun lang ako sa boarding house. Magastos kasi pag gumala pa ako sa labas. Lalo na at wala naman libre sa labas. Lalo na yung mga pagkain.
kailangan naman na kumain ka pag nasa labas ka. At kung may nagustuhan, ayun, mababawasan yung ipon pag nagpatangay sa kagustuhan ng mata. Ganyan din kasi ako. Kung ano yung nakita ko at talagang nagustuhan ko yun, bibilhin ko talaga. Miss Lady L, dahil sa kagustuhan kong maiwasan ng mga yan, mas maganda nang magkulong na lang ako sa kwarto. At minsan, naglilinis din ako sa room. O di naman kaya, maglalaba ako. Ganyan lagi ang ginagawa ko pag day off ko. Hanggang sa umabot ng 1 taon na hindi man lang ako nakapasyal sa bansang Taiwan. Dahil sa lagi kong pamamalagi sa boarding house namin, dito ko na nakapalagayan ng loob ang isa sa aming mga ka-boardmate. Naitago na lang natin siya sa pangalang Mang Alfredo. Si Mang Alfredo ay matagal na sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Kaya naman, isa na siya sa pinagkakatiwalaan ng may-ari. Siya na rin yung ama-amahan namin sa boarding house. Ayon sa kwento ni Mang Alfredo, siya na lang daw ang natitira sa mga nakasabayan niya na nagtrabaho doon. Yung mga kasamahan niya dati, umabot na sila sa age limit. Yung mga iba naman, nung natapos na nila ang mga kontrata nila, hindi na sila nag-renew. At tanging si Mang Alfredo na lang ang naiwan. Alam mo, Miss Lady L, hindi na ako magtataka kung bakit malaki ang tiwala ng may-ari sa kumpanya kay Mang Alfredo. Dahil talagang mabait naman siya. Sa katunayan, parang anak na yung turing niya sa akin. Minsan pa nga, humihiram din ako ng pera sa kanya. Kasi nga naman, Miss Lady L, palaging short ang allowance ko. At dahil sa kabaitan ni Mang Alfredo sa akin, sinuklian ko naman yun. Pagsabay kaming magluluto ng mga pagkain noon, ang lagi kong sinasabi sa kanya, ako na lang ang magluto. Noong una, hindi siya pumayag. Dahil ang sabi niya, nakakahiya daw. Ang sagot ko naman sa kanya, kulang pa yung ginagawa ko para mabayaran ko yung mga kabutihan niya sa akin. Ang sabi naman niya, huwag ko daw isipin yon dahil masaya daw siya sa kanyang ginagawa. Miss Lady L, hindi namamalayan na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nararamdaman kong lalo kaming naging malapit ni Mang Alfredo. Sa katunayan, Miss Lady L, compatible kasi kami. Walang hilig sa gala. Hindi kami mahilig makipag-usap kung kani-kanina dyan. Kontento na kami sa isa't isa. Hanggang sa naramdaman kong iba na yung sobrang close namin. Napapansin ko kasi kay Mang Alfredo, inakbayan niya ako. O di naman kaya, pinipisil yung ilong ko. Or yung pisngi ko. Minsan din naman, yung tagiliran. Lahat ng mga yan, ginagawa niya sa akin. Gusto ko sanang tanungin kung bakit niya ginagawa yon. Pero, ayaw ko naman na mapahiya siya. Malaki ang naitulong niya sa akin. Kaya, hinayaan ko na lang si Mang Alfredo. Fast forward. After 2 years, laking pasasalamat ko nun. Dahil 1 taon na lang, matatapos ko na din ang kontrata ko. 3 taon kasi ang kontrata ko noon sa factory na dati kong pinagtrabahuan. Samantalang, si Mang Alfredo naman, 2 taon na lang siyang magtrabaho doon. May age limit nga kasi ang kumpanya naming pinasukan. Bago tuluyang matapos ang nalalabing araw ni Mang Alfredo, tinawagan niyang anak niyang binata. Dahil ang gusto ni Mang Alfredo,
Kunin niya yung anak niya bago siya tuluyang umuwi sa Pilipinas. At ganon nga ang ginawa ni Mang Alfredo. Tinawagan niya ang anak niyang si Roy. At ayon sa kwento ni Mang Alfredo, magkasing edad daw kami at ang sabi pa niya, mabait daw ang binata niyang anak. Dagdag pa nito, mana daw sa kanya ang anak niyang si Roy. Miss Lady L. Dahil sa sinabi niyang yun, napapaisip na ako nun. Dahil kung mana si Roy sa ama niyang si Mang Alfredo, malamang sa malamang pilyo din si Roy. Ang sabi ko sa isip ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Mang Alfredo, pumasok na ako sa kwarto ko. Nahiga ko at iniisip ko ang mga sinabi ni Mang Alfredo tungkol sa anak niyang si Roy. At habang iniisip ko yun, hindi ako mapakali sa aking higaan. Hanggang sa napansin ko ang maliit na butas sa dingding ng aking kwarto. Bumangon ako nung nakita ko ang butas na yun. Sumilip ako doon at laking gulat ko nung nakita ko si Mang Alfredo na wala itong damit. At sa mga sandaling yun, may nilalaro na siya habang nakahiga sa ibabaw ng kama. Nung nakita ko ang ginagawa ni Mang Alfredo, agad akong umatras at napaupo sa gilid ng kama. Hindi ko kasi inaasahan na ganon ang ginagawa niya. Sa likod ng mga kabaitan niya sa akin, may tinatago pala ito. Miss Lady L, sa kabila ng pagkabigla ko, dahil sa nakita kong ginagawa ni Mang Alfredo, nakaramdam ako ng init. Hindi ko alam kung bakit ko biglang naramdaman yon. Malaki kasi ang nilalaro ni Mang Alfredo. Kahit sinong babae, maeenggan nyo na hawakan yon. Nasa ganon ang tumatakbo sa isip ko nung narinig ko ang mga sunod-sunod na katok sa pintuan ng aking kwarto. Agad akong tumayo at binuksan ko yun. Natulala ako nung nakita ko kung sino ang nasa harapan ng pinto. Dahil si Mang Alfredo lang naman ang nakatayo doon at wala itong suot na damit. At pawisan ang magandang pangangatawan nito. Napatitig ako sa dibdib niya. Na para bang hinihikayat niya ako para haplusin ko yun. Nakapako ang mga mata ko doon. At pagkalipas ng ilang saglit, hinawakan ni Mang Alfredo ang kamay ko at ipinahawak niya ang kanyang dibdib. Parang may kuryenteng gumapang sa aking katawan nung nahawakan ko yun. May edad na si Mang Alfredo, pero hindi maitago ang kamatsuhan at kapugihan niya. Ayaw kong mas lalong lumala ang magagawa namin ni Mang Alfredo. Kaya nagpasya akong hilahin ang kamay ko. Bumalik ako sa kwarto at naupo sa kama. Pumasok din si Mang Alfredo at isinara niya ang pintuan. At napansin kong tiningnan niya ang butas sa dingding. Nung nakatingin si Mang Alfredo sa butas sa dingding, dun na ako naglakas ng loob para tanungin ang butas na yon. Patay mali siya lang ito. At parang nagtataka pa siya kung bakit may butas daw sa dingding na yon. At yung mga titig niya sa akin, Miss Lady L, parang ako yung pinagbibintangan niyang may gawa nun. Dahil ganon ang iniisip ko. Tinanong ko na siya kung
Ano ba ang ibig sabihin ng butas sa dingding? Ang sagot naman niya sa akin noon, Miss Lady L, ngayon lang daw niya napansin ito. At dagdag pa niya, dun daw sa dulo ang dating kwarto niya. Kakalipat lang daw niya nung dumating na ako doon. Hindi na ako nagtanong noon. Ayaw ko kasing lumaki pa ang issue. Kumuha ako ng maliit na karton at tinakpan ko ang butas na yon. At habang tinatakpan ko ang butas sa dingding, nagtataka ako sa mga sinabi niya. Dahil ang sabi niya sa akin, hindi na daw kailangan na takpan ko yun. Dahil hindi naman daw siya magkakainteresado na silipin ako sa kwarto ko. Sa sinabing yon ni Mang Alfredo, napahiya ko ng sobra. Kaya yun, hindi ko na tinuloy para wala na siyang masabi pa. Ang ginawa ko na lang noon, lumabas ako sa kwarto at agad akong nagtungo sa kusina. At pagkalipas ng ilang saglit, sumunod si Mang Alfredo sa kusina. Inakbayan niya ako at ang sabi niya, alam mo, kahit hindi mo sabihin ng harap-harapan ang nararamdaman mo, alam kong nagtatampo ka. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit ka ganyan? Ang tanong nito. Hindi po ako nagtatampo, Mang Alfredo. Naguguluhan lang kasi ako eh. Sino kaya ang gumawa dun sa butas na yon? Kung sino man ang may gawa nun, hindi man lang nag-isip ng maayos bago niya ginawa. Ang sagot ko sa kanya. Hayaan mo na yan. Huwag mo nang isipin yun. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita binobosohan. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Ngayon ko lang napansin yun. Halika na. Maupo ka na dito at magtitimpla lang ako ng kape. Ang sabi ni Mang Alfredo. Umupo nga ako nun at hinayaan kong magtimpla siya ng kape namin. At nung nakatimpla na siya, iniabot niya sa akin ang isang tasa ng kape. Umupo siya sa aking harapan at napansin ko ang mga mata niyang nakatingin sa aking hinaharap. Miss Lady L, hindi na ako magtataka kung bakit nakatingin si Mang Alfredo sa aking harapan. Dahil may kalakihan kasi ang mga yon. Dalawa na din kasi ang naging BF ko. At pinagsawahan na nilang hawakan yon. Kaya siguro lumaki ng husto. Naiilang ako sa mga titig ni Mang Alfredo. Dahil hindi na kasi basta titig ang ginagawa niya. May pakagat-kagat labi na siya. At hindi lang yon, Miss Lady L. Parang nanggigigil na tinititigan ang aking harapan. Kaya naman, mas minabuti kong tumayo na lang at doon na lang ako sa kwarto. Pero, bago pa ako makatayo nun, mas nauna nang tumayo si Mang Alfredo. At ang sabi niya, bakit ka ba umiiwas, Lara? Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit ka ganyan? Dahil ba sa mga ginagawa ko sa'yo? Paminsan-minsan lang naman yun ah. Sana huwag mong bigyan ng dahilan yun. Huwag mo akong iwasan. Ayaw kong makita ng anak kong ganito ang sitwasyon natin. Ayaw kong mag-isip siya ng hindi maganda. Bago matapos ang buwan na ito, nandito na ang anak ko. Pwede ba? Huwag mo akong iwasan, Lara. Ang sabi niya. Alam mo, Mang Alfredo, ang laki na po ng pinagbago mo. Hindi ka na gaya nun. At habang tumatagal ako dito, nakikita ko na ibang-iba ka na. Pwede bang sabihin mo sa akin kung bakit ka nagbago? Ang tanong ko sa kanya. Sige, sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako ganito. Pero sana,
huwag kang magagalit. At sana, maintindihan mo ko. Dahil, tao lang ako. Nagkataon lang na, ikaw, sa'yo ko naramdaman to, ang sagot niya. Sige po, pangako. Hindi po ako magagalit. Hindi po kita iiwasan. Ngayon, Mang Alfredo, pwede na ba? Sabihin mo na po, ang sagot ko sa kanya. Lara, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong gusto kita, mahal kita? At kung malaking kasalanan man ang sinabi ko sa iyo ngayon, sana mapatawad mo ako, Lara. Hindi ko na din kayang itago pa ang nararamdaman kong ito. Ngayon na nasabi ko ng dahilan kung bakit ako ganito sa iyo. Makakaasa ba ako na hindi ka magagalit at hindi mo ko iiwasan? Ang tanong ni Mang Alfredo. Sa tanong ni Mang Alfredo, tinawanan ko na lang ito. At ang sabi ko sa kanya, ano po? Mahal mo ako? Bakit ako? Marami naman pong babae dito. Pasensya ka na, Mang Alfredo. Pero wala pa sa isip ko ang pagkikipagrelasyon. Nandito ako ngayon para magtrabaho. Hindi naman kasama sa pangarap ko ang pagkikipagrelasyon na yan eh. Pasensya ka na, Mang Alfredo, ha? Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo. Wala po kayong pag-asa. Gusto kong sabihin sa'yo to ng maaga dahil ayaw kong umasa ka. Maraming babae dyan. Inuulit ko po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako galit. At hindi rin po ako iiwas sa inyo. Malaki po ang naitulong nyo sa akin. Kahit papano naman hindi ko makakalimutan ang mga yon nang dahil lang sa pag-amin mo sa akin. Sige po, Mang Alfredo. May gagawin pa ako, ang sagot ko sa kanya. Nung mga sandaling yon, hindi ko na hinintay ang isasagot ni Mang Alfredo. Tumayo na ako at mabilis yung mga hakbang ng mga pako papasok sa aking kwarto. At nung nakapasok na ako sa kwarto ko, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ni Mang Alfredo. Hindi ko kasi inaasahan na siya na itinuring kong ama. Siya na lagi kong takbuhan pag nagigipit ako. Siya na nag-iisang kaklose ko sa lahat ng mga lalaki na nandun. Siya din pala ang may kakaibang nararamdaman para sa akin. Hindi ko lang lubos maisip yung pagiging closeness pala namin. Kakaiba pala yung dating nun sa kanya. Kaya pala, lagi siyang humahawak sa iba't ibang parte ng katawan ko. May nararamdaman pala siyang love para sa akin. Kung alam ko lang na ganito pala ang mangyayari, sana noon pa lang iniwasan ko na siya. Hindi ako papayag na mas lalong lumalim ang nararamdaman ni Mang Alfredo para sa akin. Kaya naman, mula nung araw na sinabi ni Mang Alfredo ang nararamdaman niya para sa akin, iniwasan ko na siya. Ang ginawa ko na lang nun, nakipagpalit ako ng schedule sa mga kawork din namin para hindi halatang iniiwasan ko siya. Pati yung araw ng day off ko, nakipagpalit na rin ako para maiwasan yung magkasama kaming dalawa. Lumipas ang mga araw na ganun na yung nangyayari sa amin ni Mang Alfredo. Yung dating magandang samahan namin, biglang nagbago ang lahat mula nung nagtapat siya sa akin. Sa paglipas ng mga araw, hindi namamalayan yun. Hanggang sa dumating na ang araw na hinihintay na pagdating ng anak niya na si Roy. Madaling araw ang inaasahan namin na dating ng anak niya. Sakto naman nun na day off ko. Kaya, hindi ko na natanggihan si Mang Alfredo. Nung humingi siya ng pabor sa akin, ang gusto niya kasi, kaming dalawa daw ang magsusundo sa anak niya. Kung hindi ko lang iniisip yung mga nagawa niyang kabutihan sa akin,
hindi ako papayag. Kaya lang, ayaw kong isipin niyang masama ang ugali ko. Dahil pagkatapos ko siyang pakinabangan, ganun na lang ang gagawin ko sa kanya. Kaya yun, kahit labag sa kalooban ko na sumang-ayon sa pakiusap niya. Wala na akong mahagilap na pwedeng gamitin na dahilan para sana hindi ako sumama sa kanya. At isa pa, ayaw kong humaba pa yung pag-uusap namin. At nung nasabi ko na sa kanya na papayag na akong kasama niya sa pagsundo sa anak niya, bumalik na ako sa kwarto. At doon ko na lang hinintay yung oras na sinabi ni Mang Alfredo para sunduin namin ang anak niya sa airport. 1 a.m. Nung nakarinig na ako ng katok sa kwarto. Alam kong si Mang Alfredo yun. Dali-dali kong binuksan ng pinto. At tama ngang hinala ko, si Mang Alfredo ang nakatayo doon. At nakakatindig balahibo ang pabango nito. Parang binata ang lolo mo nung time na yon. Pormang-porma siya na para bang mangharana. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon. At ang sabi ko sa kanya, "Wow, Mang Alfredo, ayos ang pormahan natin ah. Parang manghaharana ka na sa ayos mong yan." Ang pabirong sabi ko. At dahil sa sinabi kong yun, sumagot naman si Mang Alfredo at ang sabi niya sa akin, "Okay ba, Lara? Kung uumpisahan ko ng mangharana sa'yo, pasado naman kaya ako sa panlasa mo?" Ang sagot ni Mang Alfredo. Dahil sa kanyang sagot, nagsisituloy ako kung bakit ko sinabi yun sa kanya. Ayan tuloy, nagising na naman ang pagnanasa niya sa akin. Hindi na ako sumagot noon. Dali-dali na akong lumabas sa boarding at pumasok na ako sa kotse. At habang nasa daan kami papunta sa airport, tumunog ang cellphone ni Mang Alfredo. At yung anak niya ang tumatawag at ang sabi niya, "Hello pa, nasaan ka na? Sabik na akong mayakap ka. Ilang oras pa bang biyahe mo bago ka makarating dito?" Ang tanong ng kanyang anak. "Hello nak, pasensya ka na ha. Medyo traffic kasi. Miss na rin kita anak kung alam mo lang. Huwag kang mainip dyan. Kung hindi na sana traffic, kanina pa kami nakarating dyan eh." Ang sagot ni Mang Alfredo. "Kami? Sinong kasama mo pa? Don't tell me na may asawa or GF ka na ha. Sino ang kasama mo?" Ang pangungulit na tanong nito. "Ikaw talagang bata ka. Anong asawa or GF na sinasabi mo dyan? Wala ako niyan, no?" Alam mo, Roy anak, kung magkakatotoo lang sana ang mga sinasabi mong yan, ako na ang pinakamasayang lalaki. Alam mo naman, matagal na kaming hiwalay ng mama mo. Sa tingin ko naman ito na yung tamang panahon para isipin ko naman ang sarili ko. Di bale, malaki ka na anak. Ang sabi ni Mang Alfredo sa kanyang anak. Hay nako pa, huwag mo na kasing isipin yan. Mas maganda na yung wala kang asawa para naman wala akong kahati sa pagmamahal at atensyon mo. Alam na alam ko na kasi, kapag nagkaroon ka na ng asawa, mahati na yung oras mo sa akin. Sige na papa, mamaya na tayo mag-usap. Ingat kayo. Bye. Sa mga sinabi ni Roy na anak ni Mang Alfredo, natatawa na lang ang ama niya. Sabay sabi na, "Lara, kung sakaling ako yung magiging asawa mo, tatanggapin mo kaya ako at mamahalin?" Ang tanong nito. Hay nako Mang Alfredo, nasabi ko na po sa inyo, hindi pa po ako handa sa pakikipagrelasyon. Pasensya na po kayo Mang Alfredo, ang sagot ko sa kanya. Nung time na yon, nakita ko sa mukha nito ang bakas na kalungkutan dahil sa sinabi ko sa kanya. Hindi ko na lang siya pinapansin. Baka kasi lalambot ang puso ko pag magpadala ko sa emosyon. At pagkalipas ng halos 2 oras, nakarating na kami sa airport. Hindi na ako bumaba sa kotse. Hinayaan ko na lang si Mang Alfredo na puntahan yung anak niya. After 20 minutes,
Halos napasigaw ako nung nakita ko ang kasama ni Mang Alfredo. Dahil yung anak ni Mang Alfredo at yung lihim kong hinahangaan nung nasa high school pa lang kami ay isa. Hindi lang ako makalapit sa kanya nun dahil may GF na siya. At yung GF niya na yun, palaging nakabuntot sa kanya. Nung nakasakay na si Roy sa service namin, ninitian niya ako at nakipagkamay siya. Sabay sabing, "Kumusta ka, Lara?" Mabuti naman. Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Ang tanong ko sa kanya. Naku, alam mo, hindi ko pwedeng makakalimutan ang babaeng laging bukang bibig ng ama ko. Oo, Lara. Laging nagkukwento si Papa tungkol sa'yo. Kaya, huwag ka nang magtaka kung bakit ko alam ang pangalan mo. Ang sagot naman niya. Ganun ba? Kaya pala, ang sabi ko naman. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Roy, tahimik na kaming tatlo. Hanggang nakarating na kami sa boarding house namin. Tinulungan ko muna silang ayusin ang mga gamit ni Roy bago ako pumasok sa kwarto ko. At nung nakapasok na ako sa kwarto ko, hindi ko may paliwanag yung saya na aking nararamdaman. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman ko that time. Dahil parang nagbibirong tadhana para sa amin ni Roy. Noon, hindi man lang ako makalapit sa kanya. Pero ngayon, magkasama na kami sa isang bahay. Pero, yung saya na aking nararamdaman, nakaramdam din ako ng lungkot. Lalo na, nung naisip kong may gusto ang ama niya sa akin. At habang iniisip ko ang mag-ama, may planong nabuo sa isip ko. At yun na lang ang alam kong paraan para hindi na ituloy ni Mang Alfredo ang panliligaw niya sa akin. Iisa lang ang planong nabuo sa isip ko. Plano kong makipagmabutihan sa anak ni Mang Alfredo. Yun na lang talagang alam kong paraan para tumigil na ang ama ni Roy. Dahil sa dami ng mga iniisip ko, hindi na ako nakatulog. Kinabukasan, maaga akong bumangon at agad akong nagtungo sa kusina. Ang alam ko noon, mahimbing pa ang tulog ng mag-ama, sina Mang Alfredo at Roy. Dahil nagulat na lang ako nung nadatnan ko sila sa kusina. Nung nakita nila ako, halos sabay lang silang nagsalita at ang sabi nila, "Good morning, Lara." "Oh, ba't ang aga mo?" "Ang pagkakalam ko, day off mo naman ngayon, Lara. Dati-rati pag ganitong oras, nasa kwarto ka pa eh. Anong meron, Lara? May kinalaman ba ang anak ko dito kung bakit ka maaga? At kung meron man, pwede bang malaman yon?" Ang sabi ni Mang Alfredo. Maglalaba kasi ako, Mang Alfredo. Pero bago ako maglaba, magluluto muna ako. Siya nga po pala, di ba may pasok po kayo? Roy, sasama ka na ba sa papa mo? Ang tanong ko. Oo, Lara. May pasok ako ngayon. Lara, pwede bang ikaw muna ang bahala kay Roy? Bukas ko na lang siya isasama. Gusto kong makapagpahinga muna bago sumabak sa trabaho. Alam mo naman, hindi madali ang mga trabaho doon. Kaya, anak, dito ka muna kay Lara. Sige, Roy, anak, Lara, ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Maliligo na ako. Ang sabi ni Mang Alfredo. Sige po, Mang Alfredo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa anak nyo. Ang sagot ko naman. Nung time na yon, pumunta na nga si Mang Alfredo sa banyo. Tumingin sa akin si Roy at ang sabi niya, Lara, pwede mo bang sabihin sa akin ang totoo? Nakikita ko kasi sa mga kinikilos ng ama ko. May relasyon na ba kayo?
Alam mo, kahit hindi mo aminin yan sa akin ngayon, malalaman ko din yan. Nakita ko kung paano tumitig ang ama ko sa'yo. At nakita ko din na sinagi niya ang likod mo. Pero, hindi ka man lang nagalit. Lara, ano ba ang nakita mo sa papa ko? Alam mo, kung totoong may relasyon nga kayo ng papa ko, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, hindi ka magiging masaya sa piling niya. Babaero ang ama ko, Lara. Hindi ko alam kung ano yung agimat na hawak niya. Bakit ang daming babaeng nagkakantara pa sa kanya? Mula nung naghiwalay sila ng mama ko, hindi ko na mabilang yung mga babaeng dinala niya sa bahay namin. Kaya, ikaw, Lara, mag-isip-isip ka na ngayon. Baka mamaya magsisi ka. Sayang ka din, Lara. Bata ka pa kumpara sa papa ko. Parang ama mo na siya, ang sabi ni Roy. Sa mga sinabi ni Roy, sumagot naman ako ng, ang dami mo nang sinabi ha? Pwede ba? Bigyan mo naman ako ng oras para magsalita. Advance din talaga ang utak mo eh. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Alam mo, Roy, wala kaming relasyon ng papa mo. Nung bago pa lang ako dito, siya yung laging tumutulong sa akin. Siya yung lagi kong takbuhan pag nagikipit ako. At siya lang yung nag-iisang kasundo kong lalaki. Sobrang bait niya sa akin. Wala akong masabi sa kanya. Kaya lang, yung kabaitan niya sa akin, hindi ko alam na may namumuong pagtingin na pala siya. Hanggang sa dumating na sa punto na nagtapat na siya sa akin. Alam mo, sa totoo lang, wala akong nararamdaman na pagmamahal sa ama mo. Kaya, ang sabi ko sa kanya, wala siyang pag-asa. Kaya nga ako nakipagpalit ng schedule eh. Dahil ayaw kong magkaroon kami ng pagkakataon para magsama na naman. Ayaw ko nang maulit pa ang mga ginagawa niya sa akin noon. Sige na, Roy, sandali lang. Bibili lang ako ng kape. Dito ka muna, ang sagot ko sa kanya. Nung nasabi ko na ang mga gusto kong sabihin kay Roy, tatayo na sana ako noon eh. Kaya lang, bigla niyang hinawakan ng kamay ko at ang sabi niya, Lara, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang mga ginagawa ng ama ko sa'yo? Alam mo, matagal na panahon na akong nananahimik. Ngayon na siguro ang tamang panahon para makialam ako sa mga ginagawa niyang hindi maganda. Sige na, Lara, sabihin mo na sa akin ang mga ginagawa niya. Ang galit na sabi ni Roy. Naku, Roy, hayaan mo na yun. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ko sa'yo. Huwag mo nang alamin kung ano ang mga ginagawa ng ama mo. Ayaw kong magalit siya sa akin. At mas lalong, ayaw kong hindi kayo magkasundo ng dahil lang sa akin. Sige na, Roy. Bibili mo na ako ng kape, ang sagot ko sa kanya. Lara, kailangan pa bang lumuhod ako sa harapan mo para sabihin mo sa akin ang mga gusto kong malaman? Kailangan kong malaman ang lahat-lahat dahil hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Lalong-lalo na kung may kinalaman ng ama ko. Kahit ama ko siya, hindi ko mapatawad kung may masamang ginawa sa'yo. Sige na, Lara, sabihin mo na, parang awa mo na, ang sabi ni Roy. Sa mga sinasabi at pinapakita ni Roy, labis akong nagtataka. At talagang naguguluhan ako. Kaya naman, tinanong ko siya at ang sabi ko sa kanya, Roy, bakit ka ba ganyan sa akin? Pasensya ka na ha? Pero, kailangan kong malaman kung bakit ka concerned. Pwede mo bang sabihin sa akin ang tunay na dahilan? Ang tanong ko sa kanya. Gusto mong malaman ang dahilan kung bakit ako ganito? Manhid ka ba?
Or sadyang wala kang pakiramdam? Hindi mo ba nararamdaman, Lara? Lara, mahal kita. At mas lalong mamahalin pa. Alam mo, mula nung ikaw lagi ang bukang bibig ng papa ko, pag nag-uusap kami noon, unti-unti akong nagkaroon ng interes sa'yo. Ang sabi ko sa aking sarili, ikaw na nga siguro ang ibinigay ng Diyos para sa akin. Alam kong iniisip mo ngayon kung bakit parang napakadali ang lahat. Alam mo, Lara, hindi ka mahirap mahalin, lalong-lalo na, at nasa sayo na ang mga katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Lara, mahalaga ka na sa akin, at ayaw kong mapahamak ka sa mga kamay ng ama ko. Kaya sana, sabihin mo na sa akin ang mga ginagawa ni Papa. Ang sabi ni Roy. Sa mga sinasabi niya, hindi pa rin ako makapaniwala. Para akong nananaginip lang. Yung lihim kong hinahangaan nun, nasa harapan ko na siya at sinasabi niyang mahal niya ako. Dahil sa sobrang saya ko, niyakap ko si Roy. At hindi ko na namamalayan, nasabi ko na sa kanyang mahal ko na din siya. At dahil sa sinabi ko sa kanya, niyakap niya ako ng napakahigpit. Yung yakapan na yon, mas minabuti namin na gawin yon sa loob ng aking kwarto. Sabay kaming nahiga sa malambot na kama. At pagkalipas ng ilang saglit, parang musika ang ingay na ang aming nagagawa. Oo, ang bilis ng makaganapan sa amin ni Roy. Hindi na siya nahirapan na kunin ang pagkababae ko. Dahil noon pa lang gusto ko na siya at talagang mahal na mahal ko na. Para kaming nagmamadali dahil na rin sa kagustuhan kong tumigil na si Mang Alfredo. Kaya mabilis kong sinuko ang katawan ko kay Roy. Pagkatapos ang lahat, nilipat na ni Roy ang mga gamit niya sa kwarto ko. Dahil ang gusto niya, lagi na kaming magkasama at palagi na niya akong nababantayan. Dahil ayaw niyang maging biktima din ako sa mga naging babae ng ama niya. Ayaw niyang mapahamak ako sa kamay ng kanyang babaerong ama. Dahil sa ginawa ni Roy, natuwa ko. Dahil ramdam kong mahal niya ako. Nung araw na yon, magkasama na nga kami ni Roy sa isang kwarto. At nagulat na lang si Mang Alfredo nung nakita niyang lumabas ang anak niya mula sa kwarto ko. Ang alam namin nun, magagalit siya dahil magkasama na nga kami. Ang tanging nasabi na lang niya sa amin, huwag daw naming ipapahalata sa boss namin ang tungkol sa aming relasyon. At siya na daw ang bahala sa mga ka-boardmate namin. Natutuwa kami nun dahil ganon ang sinabi niya. Naging maayos na nga ang pagsasama namin ni Roy. At masasabi kong masaya kami dahil pareho kaming kontento sa isa't isa. Nung naging mag-asawa na kami ni Roy, laking pasasalamat ko dahil tumigil na rin ang biyanan kong si Mang Alfredo. Hindi na niya muling inulit pa yung mga dating ginagawa niya sa akin noon. Naging mabait na ama at biyanan na sa amin si Mang Alfredo. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, hindi na namin mapigilan pang lumipas ang mga yan. Dahil kahit ayaw pa sana namin, dumating na ang araw na paglisan ng biyanan ko. At nung time na yon, 3 buwan na yung tiyan ko noon. Nagdadalang tao na ako sa unang baby namin ni Roy. Nung nalaman ni Benan na buntis ako, kinausap niya ang asawa ko at ang sabi niya, delikado daw pag malaman ang boss namin ang kalagayan ko. Dahil malamang sa malamang, papauwiin niya kami. Mahigpit kasing ipinagbabawal ang makipagrelasyon sa mga kasamahan sa trabaho.
Sa mga sinabi ng biyanan ko, hindi na ako nagdalawang isip at ang sabi ko, uuwi na din ako. Makikisabay na lang ako sa ama ng asawa ko pag uwi niya. Pumayag naman ang asawa ko nung gano'n ang sinabi ko sa kanya. Kaya lang, ang gusto niya, doon ako sa bahay nila tumira. Hindi na ako tumutol sa kagustuhan ng asawa kong si Roy. Dahil maayos naman ang samahan namin ng ama niya. Sobrang napakahirap para sa amin ang gano'n na sitwasyon. Kung uuwi na kasi ako, magiging LDR na kami. Mamimiss namin ang isa't isa. Lalo na kung sasapit na ang gabing magkasama kaming dalawa sa aking kama. Pagkalipas ng isang buwan, kinausap na ako ng biyanan ko. Ang sabi niya sa akin, aayusin ko na daw ang mga gamit ko dahil flight na namin sa susunod na araw. Sa sinabi niyang yon, parang bumagsak sa akin ang langit dahil ito na yung araw na ayaw ko sanang dumating. Hindi ko kaya ang mawalay sa asawa kong si Roy. Kaya lang, madadamay naman ang anak kong nasa aking sinapupunan kung hindi ako uuwi. Yung 2 araw na natitira para sa amin ni Roy, hindi muna siya pumasok sa trabaho. Nagkulong kami sa kwarto at hinayaan namin ang aming mga sarili na gawin ang mga dapat gawin. At pagkalipas ng 2 araw, bago ko tuluyang iwan ang asawa ko, nangako kami sa isa't isa na huwag magpapatukso. Ang sabi ng asawa ko, hihintayin ko daw ang kanyang pagbabalik at ang sabi pa niya, alagaan ko daw ng maayos ang anak namin na nasa loob ng tiyan ko. Nagyakapan at nag-iyakan kaming dalawa. Nung natapos ang iyakan na yon, umalis na kami at agad na kaming nagtungo sa airport. Masaya kami nun dahil hindi nalaman ng dating boss ko ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Nung nasa airport na kami, parang asawa ko na ang biyanan ko. Siya kasi yung nasa aking tabi. At kung alalayan niya ako, ay parang asawa ko na siya. Yung ginagawa niya sa akin, hindi ko binigyan ng mali siya. Ang iniisip ko na lang nun, ginagawa niya yon dahil sa magiging apo niya. Ganyan ang ginagawa ni Binan hanggang nakarating kami sa bahay nila. Malaki at maganda ang bahay ng biyanan ko. Ilang taon din kasi siya sa ibang bansa. Kaya, hindi na nakakapagtaka kung bakit nakapagpagawa siya ng ganong bahay para sa anak ng si Roy. 2 palapag ang bahay nila. May kwarto sa taas. Meron din sa baba. Mas pinili kong matulog na lang sa baba. Dahil pag lumaki na ang tiyan ko, hindi na ako mahihirapan na bumaba at umakyat. Ang alam ko noon, magiging maayos ang kalagayan naming mag-ina sa poder ni Minan. Sa hindi kasi inaasahan, bigla akong nadulas nung naglalaba ko. At sobrang sakit, sobrang napakalungkot namin ng asawa ko dahil nawala yung unang baby namin. Magsisiman ako noon kung bakit pa ako naglaba at kung bakit hindi man lang ako nagpa-check up. Kahit lumuha man ako ng dugo, wala na akong magagawa. Hindi ko na may babalik ang anak ko. Nung nawala ang anak ko, gaya ng dati, si Binan pa din ang kasama ko at siya din yung nag-aasikaso sa akin. Pagkalipas ng 1 taon, pakiramdam ko, mas lalong tumibay ang relasyon namin ng asawa ko. Kahit LDR lang kami noon. Lagi kasi kaming magka-video call at para maibsan yung lungkot namin, ginawa namin ang pagpapaligaya sa harapan ng kamera. Ganon lagi ang ginagawa namin ng asawa ko. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Nakainom ako noon at ganon din ang asawa ko. Pareho kaming may amats. Tawa kami ng tawa noon. Hanggang sa
napagkasunduan namin na gawin ang dati naming ginagawa. Alam kasi ng asawa ko, pag pareho kaming nakainom, wild kaming pareho. Nung naging maayos ang pag-uusap namin ng asawa ko, gaya ng dati naming ginagawa, inumpisan ko ng tanggalin ang mga sagabal sa aking katawan. At habang abala ako sa pagtatanggal, nakita kong sumisilip si Bianan dahil nakainom ako noon. Nakalimutan kong ilak ang pintuan sa aking kwarto. Nung nakita ko ang ama ng asawa ko, natigilan ako. At yung mga sumunod na eksena, hindi ko alam kung bakit si Bianan na ang kasama ko sa kama. Oo, tama ang narinig ninyo. Nung time na kausap ko kasi ang asawa ko at may schedule nga kami that time. Yung internet na nagsisilbing daan para mailabas sana namin ang init sa aming katawan. Biglang in-off yun ng Bianan ko. At nung nawalan na nga kami ng signal ng asawa ko, lumapit na siya sa akin at ang sabi niya, "Lara, nandito ako. Hindi mo kailangan ang magsarili ng ganyan. Kaya kong ibigay ang mga pangangailangan mo." Ang bulong ng Bianan ko. At dahil may alak na ang katawan ko noon, parang gusto kong subukan ang sinasabi ng Bianan ko. At sa hindi na namin kayang pigilan ang mga nararamdaman namin, hinayaan na lang namin ang aming mga sarili. Paulit-ulit naming ginawa ang matagal na inaasam ng Bianan kong mangyari sa amin. Masaya ako sa mga ginagawa namin. Kahit alam naming mali talaga yon. Ang alam ko nun, hindi na kami maghihiwalay ng Bianan ko. Dahil ramdam kong masaya naman siya sa akin. Kaya lang, tama yata ang kasabihan na ang taong babaero, kahit anong gawin mo, hindi yan marunong makontento. Nasabi ko yan dahil nung may nahanap na bagong babae or masasabi kong nakatikim ng bagong putahe, nanlamig na ang Bianan ko. At yung panlalamig niya na yon, unti-unting nagbago ang lahat. Hanggang sa dumating na sa punto na hindi na siya umuwi sa kanilang bahay. Sinabi ko sa asawa kong si Roy ang mga nangyayari sa kanyang ama. Ang sabi naman ng asawa ko, hayaan ko lang daw dahil kahit anong gawin daw namin, hindi na magbabago yon. Hinayaan ko na nga ang Bianan ko sa mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng tawag ng isa sa mga kaibigan ng Bianan ko. Ang sabi ng tumawag sa akin, puntahan ko daw ang ama ng asawa ko na nasa morgue. Nung narinig ko ang sinabi ng kaibigan ng Bianan ko, nagulat at talagang sobrang kinakabahan ako dahil sa nangyari sa aking Bianan. Hindi ko na naisip na ayusin ang sarili ko noon. Agad na akong nagtungo sa morgue na sinasabi ng kaibigan ng Bianan ko. At nung nasa morgue na nga ako, tumakbo ako at agad kong nilapitan ang bangkay ng Bianan ko. Dahan-dahan kong dinanggal ang puting kumot na nakatakip sa katawan nito. Nung natanggal ko na ang kumot na yon, agad kong tinawagan ang asawa ko. Nagulat ang asawa ko nung nakita niyang ama niyang wala ng buhay. Umiiyak siya kasabay ang mga salitang, "Kung nagbago ka na sana, Papa, sana hindi ganito ang nangyari sa'yo." Paulit-ulit ang mga salitang binibitawan ng asawa ko. Kaya lang, kahit anong gawin namin, wala na. Hindi na maibabalik ang buhay ng Bianan ko. Nagbakasyon ang asawa ko noon at nagtulungan kaming ayusin ang mga labi ng Bianan ko. Hanggang sa inihatid na namin sa huling hantungan. Nung nailibing na ang ama ng asawa ko, napagkasunduan namin na huwag na siyang bumalik pa sa abroad. May sapat na kaming ipon para sa negosyong uumpisahan namin. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin ng asawa ko. Kahit papano, yung negosyong naumpisahan namin noon,
unti-unti naming napapalago. Mabilis ang paglaki ng negosyo namin dahil magaling ang asawa ko. Kahit wala pa kaming anak, todo ipon pa rin yung ginagawa namin dahil mahirap tumanda pag wala kang matatakbuhan. Mga sarili lang namin ang aming inaasahan. Mahirap kasing umasa sa mga ibang tao. Yung nangyari naman sa amin ng yumaong biyanan ko, nananatiling lihim yun. At ipinabaon ko na sa kanya ang lihim ng aming nakaraan. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lara.